Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. Isang napakamagandang umaga po sa inyong lahat. Welcome dito sa panibagong episode ng ating programa Caritas News on the Go. Ako po si Jing Ray Henderson at nandito tayo sa napakagandang syudad ng Bangkok sa Thailand para sa ginaganap po natin na Caritas Asia Regional Conference and Partners Forum. And of course, gusto nating kunin ang pagkakataon na ito dahil ang ating keynote speaker para sa buong conference ay isang Pinoy at hindi lamang po isang Pinoy, kasama natin sa social action sa Pilipinas. Walang iba po kundi ang former Executive Director ng Caritas Philippines, Father Edu Garrigues. Father, good morning and welcome. Magandang araw po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Parang kamakailan lang Father, na you have been really parang pushing the ground na para sa Caritas Philippines para simulan yung ating ecology program. Gusto din natin banggitin na kaya kayo nandito dahil ang main theme ng Caritas Asia Partners Forum ay tungkol sa ecology. At do you think na yung Caritas Asia, yung buong confederation, from what you've heard so far, ay nasa tamang daan, nasa tamang direksyon in terms of our ecology advocacies? Ang Caritas po, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong Asia at sa buong mundo man ay nagsisikap maglingkod sa mga mahihirap. At napakaganda makita na nakakatuwa na epektibo ng ating mga programa para sa mga mahihirap at maralita. Pero ang panawagan nga ni Papa Francisco ay may kakambal yan. Hindi lang dapat mahihirap, kundi kung tutuusin yung kalikasan at pagkasira ng kalikasan ay nagiging dahilan ng iba yung kahirapan. Kaya nga ang panawagan ni Papa Francisco ay pakinggan ang daing ng mga dukha. At kasabay nito ay pakinggan din ang daing ng kalikasan kasi magkakambal yung dalawang yan. At sa bahagi na yon, ang Caritas Philippines at ang Caritas Asia ay magkatuwang at sa totoo lang, sa bahagi po natin sa Pilipinas ay masigit tayong umarangkadang nauna na sa pagsusulong ng ganitong klaseng integration, kumbaga, na pakikinig sa iyak at daing ng mahihirap, pero kasabay nito ay pakikinig sa daing ng kalikasan. Ang sinasabi ko nga lagi di naman ako environmentalist by heart. By accident, naging environmentalist ako. Kasi sa development program po sa mga katutubo, ayun ang aking ginagawa bago pa dumating sa NASA. Development worker, tayo sa simbahan. Pero nung dumating yung banta ng pagmimina, kita mo anong kaunlaran ng mangyayari, anong pag-unlad ng buhay ang makikita kung masalaula ang kalikasan, wala tayong mapapala. Kaya dapat magkakambal, kalikasan at ang mga mahihirap. Hindi lang bastang tao, kundi ang mga mahihirap nasa laylayan. Father, yung binabanggit po ninyo, especially like for example for Caritas Philippines, yung talagang pag-usbong nung hindi siguro kamalayan, kundi yung kagustuhan natin na maging involved doon sa ecology programs, advocacies, ay nagsimula din doon sa panahon mo, lalong-lalo na when we were able to organize the eco-convergence hubs, yung mga dioceses natin, yung mga ecology ministries nila. What do you think are the things that we still need to do as a church para talagang sabihin na yung binabanggit mo, umaarangkada talaga yung ating mga pagsisika para sa ecology, para sa environment, sa natural, sa pagpangangalaga ng ecosystems ng Pilipinas? Bago pa man po dumating yung encyclical ni Papa Francisco na Laudato Si, ay ang mga obispo natin, ang simbahan, ay nagising na sa katotohanan ng nanganganib ang ating
sitwasyon at kalagayan sa mundo. At ganoon din sa ating bayan sa Pilipinas. Kasi dahil ang pangunahin pa nga nun, Ching, na mga pinangangambahan ay yung pagkasira ng bundok dahil sa illegal logging, tapos nauwi sa mining, tapos ngayon yung pagbago ng klima o climate emergency. Kaya yung pagmumulat ay sa bahagi ng simbahan ay may nangyayari naman noon pa bago pa mag-Laudato Si. Kaya lang sabi mo nga, hindi ito pa yung pangkalahatang kamulatan ng mga tao. Parang ang buhay ay ganyan pa rin. hindi pa rin tayo, hindi pa rin nararamdaman na tayo nasa emergency. Sabi nga ni, sino nga ito, yung kabataan na campaigner ng Greta Thunberg, the house is on fire. So, hindi natin nararamdaman yung ganong klaseng urgency. Kaya ano pa yung kailangan? Palagay ko'y patuloy na pagmumulat. Lalo tigit sa mga kabataan natin. Yung youth empowerment sa bahagi ng simbahan. Kasi kahit sa bahagi ng aming diocese, ang daming mga pagkilos ng kabataan. Pero sana may ugnay dito sa pagmumulat sa nasisirang kalikasan. At mahalaga yung papel ng youth dahil yung kanilang enerhiya at talaga namang pagtataya at sila yung talagang susunod na mga uugit ng simbahan. At doon sa COP28 actually na nakaraan, nakita ko yung napakaraming mga kabataan na mulat, gising at talaga namang punong-puno ng buhay. Kaya siguro yun pa sa bahagi ng pagkilos ng mga kabataan sa simbahan. At yun ding pangkalahatan na sana ay mamula tayo sa problema. Kasi yung halimbawa, mining, madali mo makita yung sira. Pagkasira ng bundok sa illegal logging, madali makita. Pero yung climate emergency kasi kinakailangan mo pang ipaliwanag. At tulad halimbawa ngayon, nagkaka-cancel tayo ng klase dahil sobrang init. Yes. Ito bang extreme temperature na to ay hindi kagagawa ng Diyos. Ito ay bunga ng patuloy na umiinit na klima ng mga mundo. Kaya nga hanggang saan to? Para sabi nga natin, point of no return na yan. Hindi na pwedeng, pagka dumating tayo sa puntong ganyan, yung taas ng init, mahirap at patuloy na mararanasan natin yung mga pagkasira na yan, yung init, yung pagbago din ng pag-apekto nito sa agrikultura, kawalan ng pagkulang sa pagkain kahit ngayon dahil kahit na yung pagbabago ng klima may malaking epekto din doon, yung karagatan, yung pagkaubos din ng isda dahil yung ating mga buhangin ay natutuyo, mga bahura. So, maraming epekto na talaga namang kinakailangang patuloy na pagmumulat. Palagay ko ay yung conscientization sa bahagi natin. Kasi sabi nga, yung campaign for the ecology, ngayon pa lang talaga yan tumatagos. Yeah. Hindi ito naging bahagi kahit nung Vatican II ng pagbabago ng simbahan, kulang pa rin. Kaya siguro patuloy na pagmumulat. Pero Father, kasi 'di ba, halimbawa, nung mga bata pa tayo, ang dali nating takutin, 'di ba po? Wag kang gagawa ng ganito dahil pinapanood ka ni Papa Jesus. Pag pinanood ka niya, magagalit siya sa iyo, magkakaroon ka ng consequence, may punishment ka. Paanong ibabalik? Hindi naman po sa lahat ng bagay kailangan natin gamitin ng si Papa Jesus para takutin ng mga bagay-bagay. Pero paano natin kaya ibabalik yung ganoong parang innocence ba ng mga tao para mas mabilis yung hindi pagkatakot, kundi pagkamulat siguro na things are happening. Dun sa isa sa mga exhibits natin dito sa Caritas Asia, ang tanong is, climate is changing, but bakit hindi tayo nagbabago, di ba? So, paano, sa point of view ng isang pare, ng isang development worker, ng isang, kumbaga, in a sense, scientist ka na din po, di ba? Paano sa paningin mo po, pwedeng baguhin yung ganitong pananaw ng mga, lalo na ng mga Pilipino? Kasi, halimbawa, sinasabi natin, we are very resilient.
Pero up to what point? Parang sa akin, pananaw, I think, hindi tayo resilient in a sense na dun sa gusto nating mangyari, kundi masyado lang mataas yung tolerance natin doon sa mga bagay-bagay. Palagay ko mahalaga makita yung resilience sa tamang pakahulugan na hindi mo tinatanggap na ay kaya pa hanggang kaya, sige, tiisin. Hindi ganoon kasi kailangan harapin yung problema at bahagi ng resilience na matibay mo ring hinaharap at hindi mo iniiwan yung malaking problema sa harap mo. Bahagi ng resilience. At siguro yun sa bahagi ng tanong mo, hindi lang siguro para takutin tayo tungkol ni Papa Jesus na tulad ng mga bata pa tayo. Kundi ang lagi kong sinasabi ay nagtrabaho ako sa mga katutubo. Kaya mas mabuti siguro in a positive way na matuto tayo sa kanila kung paano pinahalagahan yung kalikasan at hindi nasisira. Kasi ang pinagmumulan ng pag-init ng mundo ay kagagawa ng tao. Kahit yung energy system natin at yung basura, agrikultura, yan yung mga nagiging sanhi ng pag-init ng mundo. Paggamit ng mga fertilizer na yan at marami pang iba. Yung mga sasakyan natin na laging nakaasa tayo. So, ang mahalaga ay matuto tayo sa mga katutubo kung paano pahalagahan yung kalikasan at ituring itong kabahagi natin na tayo bahagi ng kalikasan. Yung ganong klase spiritualidad na palagi in a positive way, para yung sinasabi ni San Francisco ng Assisi na ang mga bagay dito sa mundo hindi para lang gamitin sa ating kapakinabangan kaysa hodang kahit ano mangyari. At case of mining, halimbawa, o yung pagkasira ng gubat at overfishing, lahat ng yan, mga resources na yan ay hindi lang para sa kapakanan ng tao, kundi ito yung mga bahagi ng buhay natin at nagbibigay buhay sa atin. Yun yung kamalayan ng mga katutubo na kailangan nating manahin na ang kalikasan ay tawag nila ay salalayan ng ating buhay. Pagka ganun yung perspektibo mo, gagalang mo yung kalikasan na dahil ito'y kadugtong ng buhay at nagbibigay buhay sa iyo. Magandang binanggit mo yun, Father, kasi sa ngayon, di ba, parang sa pamamagitan ng ating Rights of Nature campaign, doon sa sapat lifestyle movement natin, ano po, ang gusto talagang mangyari is bumalik tayo doon sa ano yung basic na pangangailangan lang, mas hindi naman siguro minimalist na ganun ang pagtingin, kundi yung mas ilagay sa tama kung ano yung dapat nating gagawin. Pero Father, ang sinasabi naman ng mga nasa industriya, halimbawa ng pagmimina, ng coal, ang sinasabi nila is, hindi ba ito pagbalik dun sa dati na ayaw natin ng pag-unlad? Hindi naman tayo humahad lang sa pag-unlad. Lahat naman tayo, kahit ako gumagamit ako ng computer at sasakyan, lahat ng yan, kailangan natin yan. Kaya lang, yung kaunlaran na sinasabi natin, hindi dapat na mga hulugan ng sisirain na natin ang kalikasan ng walang patumangga. Ang kaunlaran, sinasabi natin, hindi sinasakripisyo ang kapakanan ng mahihirap, hindi sinasakripisyo ang kapakanan ng kalikasan, hindi naninira. At sabi nga ni Papa Francisco, kung ang kaunlaran ay nakakasira, ay hindi ito masasabing kaunlaran talaga. At lalo tingin yung kaunlaran na nakikinabang lang ay yung mga mayayaman at ang nahihirapan sa buhay. Ganun yung climate emergency at climate change. Ang sabi nga din ni Papa Francisco, higit na ang nakakadanas ng paghihirap ay yung mga mahihirap na tao kaysa doon sa mga may karoonan. Lagi may aircon. Pagka dumating yung init, sino hindi yung mga mayayaman, lagi may aircon yan. So, mga bagay na ganyan. Kaya yung kaunlarang hindi naninira. Father,
Isa sa mga pinag-uusapan ngayon, lalong-lalo na within the Catholic Church, is yung how we are also being accountable doon sa mga, di ba, may mga preachings tayo, itong mga sinasabi, may mga pastoral statements tayo. We call out government officials, yung mga senador natin, ang Pangulo. We call out mga corporations, pareho ng San Miguel, doon sa kanilang mga ginagawa against environment. Ano ang posisyon ninyo? Kasi isa sa mga pag-uusapan, pinag-uusapan ngayon ng ating mga obispo ay yung non-acceptance policy on donations from, lalong-lalo na from extractive sources, mining, coal, fossil fuels, lahat ng ito. Ano yung posisyon ninyo? Tama ba na magkaroon ng non-acceptance policy ang Catholic Bishops' Conference at or hindi? Yung napakarami na ng statement ng CBCP laban sa mina, nasubaybayan natin yan noon pa. Kaya siguro, logically, kung talagang kikita natin yung kasamaan nito, dahil talagang nung nakaraang komperensya dito sa Palawan, yung mismong may-ari na rin ng minahan na nagsabi na talagang walang responsableng pagmimina. Hindi yan na totoo dahil talagang napakamapanira. Kaya kinakailan pa nga natin na anyway, so yun yung talagang mapanira. So ang posisyon ng mga obispo ay kinakailan magkaroon ng batas na mas makakapagprotekta ng tao at ng kalikasan at hindi ito maninira. So habang wala pa yung batas na yun, dapat hindi tayo sumasang-ayon sa ganitong large-scale mining na talaga namang sinasakripisyo tayo. Pero kailangan natin ng mga mineral. Pero sa ngayon, kung ganito yung kalagayan ng sitwasyon, ay kung titingnan mo yung timbangan, mas malaki yung kapahamakan kaysa kapakinabangan. So anyway, having said that, hindi magko-compensate, Father, yung makukuha. Oo. At saka lagi tayong lugi dahil sa bahagi pala ng hatian ay mga mayayamang korporasyon, transnational companies ang makikinabang. At tayo, yung royalty nga napakaliit. So anyway, mahabang kwento yan, mahabang paliwanagan. Pero yung posisyon ng mga obispo ay malinaw. Pero ang mahalaga nga, walk the talk. Kung ayaw mo at nakikita mong talaga nakakasira ng kalikasan at ng mga kabuhayan ng tao ang pagmimina, ay ba't ka naman tatanggap ng mga... tsaka kasi ang nangyayari ay parang ginagamit na pamamaraan itong pagbibigay na para bagang charity o para bagang corporate social responsibility, whatever. Pero natatalian yung kamay mo. Yun yung mahirap dahil kapag ka tumanggap ka, school, simbahan, paano ka kukontra? Paano ka magre-reklamo at sabihin mong ayaw mo samantalang nabigyan ka na? Bagamat maganda yung intention na tumulong o di kay, pero mapandaya tong ganitong klaseng pagtulong wala po namang kapalit. Pero alam mo na may hihintaying kapalit, bagamat hindi sinasabi. Kaya hindi tama na tumanggap tayo kahit na nga yung mga bagay na makakatulong pero labag yun sa prinsipyo. Yeah. Oo. Kasi isa sa mga tinitingnan din natin ngayon is, sabi nga, hindi makukompensate kung magkano man yung ibinibigay sa atin ng mga mining companies, for example, doon sa distraction na nangyayari. Kasi halimbawa, they are providing us with scholarship. Yung 10 scholarships na yon ay hindi makakompensate doon sa distraction na ibibigay or ginagawa sa isang 20,000 hectares of farmlands, di ba? Or ancestral domain. So, hindi po pwedeng ganun yung i-equate natin yung mga bagay-bagay. Father, if you will... Okay, gusto ko lang idagdag. Napakagandang datos na nangyari ng konferensya na yun sa Palawan. Na kasi nandun ipinagmamalaki yung responsible mining. Hindi ko nasasabihin ko anong kumpanya. Pero nung pinag-aralan namin, yung poverty level mismo ng lugar ay napakataas. Ibig sabihin, marami pa rin yung mahirap. Pangalawa, yung malnutrition level. Ibig sabihin, yung kakulangan ng pagkain. Yung mga tao hirap. Ang mga bata ay malnourished. So yung malnutrition level, poverty level, doon sa mismong lugar,
Tapos sasabihin mo, nakikinabang ang mga tao. Hindi, may ibang nakinabang. Pero yung mga mahihirap, lalong naghirap. Yeah. Actually, yun yung gusto nating tanungin din, ano? Kasi halimbawa, yung mga mining companies are providing royalties doon sa mga local government units natin. And even, halimbawa, Pero napakaliit, ha? Yeah, correct. Opo. At saka may sinasabi pa sila na anything na hihingi ng LGU, ibibigay nila. And this also happened dyan sa Bayombong, doon sa ating mining company din dyan. So, pero nakikita din natin talaga na hindi lahat nung I think there was a 40 million pesos every year na po pwede nilang kunin sa mining company. Pero hindi yun napapakinabangan ng mga tao. Kaya tama talaga yun, Father, na sinasabi ninyo, anywhere, pumunta ka sa Pilipinas na merong mining company, talagang nandoon yung paghirap, yung several lang naman kasi yung nakakakuha ng scholarships nila, di ba? So, the rest of the population remains na hindi nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral. At yun nga yung malnutrition, yung health and nutrition. Isa pa dyan, Ching, may time span kasi din yung mine. So, 25 years, 10 years, 15 years. Pagkatapos mong umalis, so sabihin na natin nagbigay sa LGU, pagkatapos mong umalis, bagsak na ulit. At tapos ngayon, paano mo yung lupa mo nasira na sabi nila i-rehabilitate? Saan ka nakakita? Yeah. Tingnan natin lahat kung may rehabilitation na ginawa. Yung dagat mo sira natin, case at point, Marinduque. Tapos nandun yung mga tailings mo na nagtatangka laging maapektuhan kayo dahil toxic yon. Pero habang buhay na yon, ano yung pagpapalit mo yung, kaya talagang pag-isipan mo talaga, mayroong panandali ang may bibigay. Yeah. Pero, instant gratification, panghabang buhay na paghihirap para sa atin. Pero Father, okay, so we have these kinds of situations, grim situations. If you will be parang asked, sa lahat ng ito, alin muna sa simbahang Katoliko yung dapat nating pagtuunan ng pansin? Is it the issue on mining? Is it the issue on deforestation? Is it the issue sa ating mga marine resources, pareho nung nandyan sa inyo sa Calapan? Or is it the issue of raising awareness paano para sa ating mga kasama, mga yung communities natin? Take your pick. Mahalaga yung pagmumulat. Dahil sabi nga natin, kung iilan lang yung nababagabag at nagtitake on ng responsibilidad para pangalagaan yung kalikasan, parang hindi siya ganun ka-epektibo para magdala ng pagbabago. Pero kung kaya sa simbahan, bahagi ng ating ebanghelisasyon, pagbabadala ng mabuting balita, hindi dapat nahihiwalay din itong pagiging propeta para sa kalikasan at sa pagtatanggol ng kalikasan natin. Kaya kung ang ating mga simbahan, kaya nga greening the parishes, at saka siguro hindi lang yung pagkontra, no? Ano naman yung pwede mong gawin para sa kalikasan, mga doable na pwedeng gawin. Kaya at saka siguro ayaw ko mamili, ang mahalaga sabay-sabay yan kasi ang kalikasan magkakaugnay, from reef, tawag nga natin, at ganun din sa cities to rural areas, lahat ng yan ay magkakaugnay at ang mahalaga nga ay yung puso natin ay nagmamahal sa mundo, nagmamahal sa kalikasan na siyang salalayan ng buhay natin dahil kita natin pag nasira to, wala din tayo. Father, taking off from that one, last question na din namin ito para sa inyo po. Kasi may mga sinasabi ngayon na, why don't you work with, halimbawa, mining company? Nagmimina sila, nandiyan na sila, nabigyan na ng permit ng pamahalaan, pero meron silang kinakailangan gawin, halimbawa, magtanim sa lahat ng punong puputulin nila. Sa bawat punong puputulin nila, kinakailangan ayon sa batas may 100 trees na dapat na ipapalit sila. Do you think pwedeng maging ganun? Makatrabaho natin yung mga mining companies towards sort of a better good? Medyo mahirap sagutin yan. Pero siguro may mga sitwasyon din na dahil nandun na sila, wala ka naman magagawa kasi nandun na sila. Correct.
So, sa isang banda ay kinakailangang bantayan sila. Kaya ngayon may programa din na Bantay Mina sa bahagi ng kinikita at saka bahagi ng monitoring. Kasi pag hindi mo naman minonitor, ay lalong masisira. So, yung hindi dahil sa pumapayag ka, kundi dahil nandun ka para bantayan siya. Yeah. Tsaka, halimbawa po, yung mga social action centers natin ngayon ay hinihiling ng mga mining companies na sumali sa multi-partite monitoring teams. So, how do we look at these things? From a strategic point of view, mahalaga sa tingin ko. Kaya lang may problema din dapat tingnan yung mga nangyari. Ang nangyayari kasi nakoko pag pumasok ka doon. Yun ang problema. Sa halip na mabantayan mo, ay nagiging, maraming karanasan ganyan, kabahagi ka na, at dahil nakakatanggap ka na, hindi ka na nagiging mas critical. At yun yung problema. At dahil kung gano'n ang mangyayari, mabuting wag na lang at manatili na lang. Dapat hindi mawala yung talagang yung postura na talagang hindi ako kasama, nasa labas ako. Kasi pag nasa loob ka na, ay nako-compromise, nako-co-op. Pero case to case yan kasi may mga sitwasyon kahit na ako pumasok sa gobyerno para wag ka nandiyan ka, siguraduhin mo lang na ang stand mo talaga ay matibay. May strong grounding may strong grounding ka at hindi ka oras na makita na ikaw ay hindi ka na gumagampan sa papel mo bilang ang panig sa tao at kakampi na ng kapitalistang pagkita na ang pinapanginoon mo na yung kikitaing pera at yung kapakinabangan mo, ay mahirap na yon. Hindi yun yung tamang pagposisyon natin bilang simbahan. Ang napakadami ng challenges, Father, na kinakaharap natin ngayon sa inyo, sa diocese, sa Apostolic Vicariate of Calapan. Ano ang mensahe mo, lalong-lalo na para sa mga mangyan, sa mga katutubo natin, para sa patuloy na pagharap sa mga hamon po para mas protektahan ang ating kalikasan? Tulad nga ng nabanggit ko, minsan yung mga katutubo, tinitingnan natin na talagang mababa, walang edukasyon, kung ano, masyadong degrading ang ating pagtingin sa kanila. Pero sa totoo lang, sa kanila po ako natuto kung paano magmahal, kung pahalaga sa kalikasan. Ituring ang kalikasan bilang kakambal ng buhay. At sa ganitong panawagan ni Papa Francisco, palagay ko mas Kristiyano sila na maituturing. Dahil yung Laudato Si, palagay ko na isa puso at na isa buhay nila. Kaya yun po yung paanyaya. Matuto tayo sa mga katutubo nating mga kababayan. Ang nakakalungkot naman mayroon din na mas nahawa sa ugali natin. Masyadong makasarili, masyadong sumasamba sa pera. Pero yun nga po, sa simbahan at ang panawagan din natin na mahalin ang kalikasan at kasabay din ito yung pagmamahal sa mga kapatid nating mga mahihirap. Maraming salamat, Father Edu, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ulit na makausap ka. It's always a pleasure and a delight na makasama ka dito sa ating programa at mahinga ng mga insights mo tungkol sa mga bagay-bagay. And of course, kahit na alam namin na may mga pupuntahan ka pa ngayon dito sa Bangkok. Pero thank you very much again. And para sa ating mga kasama na nanonood ngayon, maraming salamat po sa patuloy po ninyo na pagsuporta dito sa ating programa and sa mga programa ng Caritas Philippines. Sa pagbabalik po natin, ibibigay din po namin sa inyo yung ibang mga nakausap natin dito sa Caritas Asia Regional Conference upang na makita din natin kung ano ang perspektibo ng Asia at ng buong mundo dun sa mga ginagawa din natin sa Pilipinas. Magbabalik po ang Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go.
can't feed 5,000, but I can feed one. I can't walk on water, but I can walk in the shoes of another. I can't turn water into wine, but I can turn a frown into a smile. Sharing what I have in my hands is the miracle that needs to be seen today. Every blessing I receive is a miracle that I can share. This is what I can share. This is my Alay Kapwa. Alay Kapwa, a flagship program of Caritas Philippines by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Mapataliserya man o tunay na buhay, hindi dapat nananaig ang kasamaan sa kabutihan. Bawat Pilipino dapat nabubuhay ng malaya, payapa at masagana. Hindi rin tayo dapat matakot na ipahayag ang ating mga hinaing at ipaglaban ang ating mga karapatan. Wala dapat naaapi at dapat lahat ay nagtatamasa ng kapayapaan at katarungan. Through Alay Kapwa para sa katarungan at kapayapaan, Caritas Philippines upholds justice and peace as essential element of faith in action. Meron tayong mga programa, lalo na edukasyon para sa kamulatan ng ating mga mamamayan sa kanilang karapatan at tungkulin, dokumentasyon sa karahasan at paglabag sa karapatang pangtao, legal services para tugunan at buwagin ang mga di makatarungang kalakaran at istruktura sa lipunan na nagdudulot ng walang kapayapaan tulad ng red tagging, extrajudicial killing, harassment, corruption, pag-agaw ng lupa sa mga magsasaka at mga katutubo at iba pa. Nagsasagawa ang Caritas Philippines ng mga konsultasyon at orientasyon ukol sa Justice and Peace Program sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sinusubaybayan din natin ang takbo ng ating programa sa mga lugar na to. Katarungan at kapayapaan sa bawat isa. Ito ang ating Alay Kapwa. Noong 2021, nakamit ko po ang isang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Kahit na noong nagsisimula pa lamang ako sa showbiz, gusto ko na po talaga na makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil po sa kahirapan, marami pong mga Pilipino ang nahihirapang makapag-aral. At hindi po sila dapat mapag-iwanan. Paano po ba natin sila matutulungan? Caritas Philippines Alay para sa Karunungan aims to help the marginalized children and youth to have access to quality education. Isinasakatuparan po natin ito sa pamamagitan ng dalawang programa. Una, Educational Assistance Program para sa mga academically challenged students. Since 2021, mayroon na po tayong 537 scholars. Bawat isang scholar ay makakatanggap po ng monthly allowance. At hindi lamang yan, sa bawat 15 scholar, may nakalaang isang mahusay at matyagang tutor. Pangalawa, Alay Kapwa, Community Schooling para sa mga out-of-school youth and young adults o OSYA. Opportunity to finish basic education, skills training, values formation, and better employment prospects. Ito ang hangad ng community schooling para sa mga OSYA. In the coming years, palalawakin pa po ng Alay Kapwa ang bilang ng learners sa ating community schooling. Edukasyon para sa lahat, ito ang ating Alay Kapwa. Bilang mga magulang, hindi natin hahayaang magutom ang ating mga anak. At ang mas mahalaga, kailangan sapat at masustansya ang kanilang pagkain. Pero sa pinakahuling pag-aaral, 2.7 milyon na pamilya ang nakakaranas ng gutom. At dahil sa nagdaang pandemya, mas lalo pang dumami ang pamilyang Pilipino na nagugutom. Hindi biro ang gutom, lalo na kung mga bata ang mga karanas nito. 32% o 3 sa bawat 10 bata ang nakakaranas ng gutom. Paano tayo makakatulong para maibsan ang kagutuman ng pamilyang Pilipino? Tinutugunan ng Alay para sa Kalusugan o Pamilya Program ang pagtaas ng hunger incidence sa ating bansa dahil sa matinding kahirapan. Isa itong holistic at family-based feeding program kung saan nagpapakain tayo ng 300 pamilya sa iba't ibang lugar sa bansa sa loob ng 6 na buwan.
Saklaw ng pagsusulong ng kalusugan ng mga Pilipino ang pagtuturo ng values formation and social transformation. Tinuturuan din natin sila ng sustainable livelihood tulad ng urban gardening. Pagpawi sa gutom, ito ang ating alay kapwa. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno at halaman, bakit kailangang lumisan? Sa paglipas ng panahon, kumusta na ang ating kalikasan? Dahil sa climate change, paglaho ng iba't ibang uri ng hayop at halaman, plastic pollution, coal mining, oil spill. Tunay na madilim ang ating hinaharap kung magpapatuloy tayo sa pagsira ng ating mga kabundukan, kalupaan at katubigan. Alay para sa Kalikasan highlights the importance of ecological protection in securing greener and safer future for every Filipino. Nagsasagawa tayo ng capacity development, advocacy campaigns, at iba't ibang mga proyekto to educate people and push for policies that can protect the environment. And through Alay sa Kalikasan, Caritas Philippines envisions nurtured natural ecosystems, better law enforcement and policy making, and a healthier nation. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Pagkalinga sa kalikasan, ito ang ating kapwa. alay kapwa. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go. We can be the change that brings healing to the earth and dignity to the poor. I believe this conference is a very important moment. In fact, in some ways, a pivotal moment, not merely a gathering. It's a call to action, a loud call that echoes across Asia. As we go forth from here, refocused and re-energized, may we truly be ready to be salt and light in the world that desperately needs us. May our actions be a testament to the transformative power of Christ's love. And may we as Caritas continue to be a powerful force of good, a message of hope for the earth and all its inhabitants. It's my privilege to welcome you all to our regional conference and forum. This is kind of an annual event where Caritas Asia member organization, our global partners, and our network friends and colleagues get together to know each other better, to reflect on and review our mission of love, to share our good practices, and finally, to strengthen our collaboration and partnership.
my invitation to you is, whenever you're feeling tired, exhausted, disillusioned, because we know the situations in our countries can be very, very difficult at times, to seek the wisdom and discernment to find the deep waters, and to look for those strangers, the people who perhaps you don't expect to hear it from, who can show you where the deep waters are, and have the strength and the courage to recast your nets. Because when you do so, the nets will surely be full to breaking point. The theme, responding to the cry of the earth and cry of the poor for resilient and inclusive communities, speaks to the urgency of our times. It underscores the prophetic voice of Pope Francis, who tirelessly reminds us of our responsibility to care for our common home and stand in solidarity with the marginalized and the vulnerable. Our faith compels us to prioritize the needs of the marginalized, to stand in solidarity with those struggling, and to advocate for justice on their behalf. Caritas, thank God, has a long and profound history of living out this fundamental option. From providing food and shelter to the homeless, to advocating for fair wages and working conditions, your work exemplifies the transformative power of Christian love. Every act of kindness, every voice raised in support of justice, every hand extended in solidarity makes a difference. Together we can build a world that reflects the values of the gospel, a world where the dignity of all is upheld, where creation is cherished and protected, and where inclusive communities thrive. More than anything that divides us in Asia, we can pursue a common agenda to protect our fragile ecosystem from the threat of continuing climate crisis and to respond to a call for ecological justice. We are all interconnected, for we are living in one planet. And we as one global community, we believe that the cry of the Mother Earth is equally urgent as the cry of the poor. This is a wonderful opportunity for the entire family of the Caritas coming together, especially those who are working in Asia. You see, there are always we talk about the partnership. The partnership is really the synodality, which we are talking about in the church right now, because we work together. There is nothing like a donor and recipient. It's always, whenever we talk about the Caritas activities, it's like an NGO, those who have money and those who don't have money. So it's like a power balance between those who have and those who don't. But the Caritas is a family. We are not the NGO. We are just a family working together based on our faith, of the Catholic faith. And as the Holy Father is talking about, it's a synodality. We work together. We listen to each other. We support each other. That is the most important thing for the Caritas. So that's why it's very important for the partners to come together with the Asian members, stay together for 2 days. Even not only the meetings, it's not only the meetings, but also after the dinner we had the entertainment. That is very important because we share the time together. We know each other very well, and we really realize that we are based on the same faith in the Catholic Church. So we have the feeling that we work together because of this encounter and staying together. So the Partners Forum is very, very important, and I really appreciate there are so many members from Asia, and also there's so many partners from all over the world are here together to spend time together. So it's not only that we are talking about the topics, but this synodality is most important for this Partners Forum.
Maraming salamat po muli sa patuloy ninyo na pagsuporta sa 7 Alay Kapwa Legacy Programs ng Caritas Philippines. Alam po ninyo na sa pamamagitan ng mga tulong na ibinibigay ninyo, madami tayong mga komunidad, mga pamilya, at lalong-lalo na ng mga kabataan na natutulungan, lalong-lalo na kinakailangan po na paigtingin pa ang pag-aalay kapwa, ang pagbabahagi, pagmamalasakit para sa isa't isa. Sa ngayon po, naghahanda na ang lahat ng ating mga kasamahan sa Social Action Network para sa ating 41st National Assembly ng Social Action Center sa buong Pilipinas. Diyan po sa Iloilo, kaya magkita-kita po tayo. Ang dami nating kinakailangan mga pag-usapan. Hindi lamang po ang mga issue na kinakaharap ng ating mga diocese, kundi ang mga issue na mahalaga para sa buong network. Lalo na ang tungkol sa paghahanda natin para sa 2025 national midterm elections. Nandiyan din po ang pag-uusap natin tungkol sa mga kalagayan ng ating mga mangingisda na nasa West Philippine Sea, at syempre pa ang pag-uusap po natin para sa energy situation ng buong Pilipinas. Kaya antabayanan po ninyo ang mga updates natin tungkol sa ating General Assembly sa Iloilo next week. Dito lamang po sa Caritas News on the Go. Sa pangalan ng aking mga kasama, sa Communications and Partnership Development Office ng Caritas Philippines, si Kuya Sai, si Kuya Leon at si Guthrie, syempre pa sa pangalan din po ng ating Executive Director, Father Tito Kaluwag, at ang ating Pangulo ng Caritas Philippines, Bishop Jose Colin Bagaforo, ako po si Jing Ray Henderson, at ito ang Caritas News on the Go. Caritas News on the Go, the Social Action Network's news and public affairs online show featuring national newsmakers and our team Caritas from the 85 social action centers nationwide. Live at Caritas Philippines social media channels, Fridays 9 to 10 o'clock in the morning. Caritas News on the Go.